Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Banong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Kailan ka ba titino, Ismael? Halos araw-araw ganito ang nangyayari sa'yo eh. Hindi pa nga magaling yung una kong tinahi, nasa pawan na naman. Ikaw na lang yung nakakaubos ng benda ko dito sa ospital ah. Wika ni Banong. Pasensya ka na, Dok Banong. Napagdiskita na naman ako sa kanto eh. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Hoy Ismael, wag mo nga akong tawaging Dok. Nakakaasiwa. Kapag pinagsama yung salitang doktor sa kayong palayaw kong Banong, lalo na kapag ikaw yung nagsasabi eh. Alam mo, hindi ka kukuyugi ng mga tao kung wala kang ginagawang masama. Kaya sabihin mo sa akin, anong nangyari? Wala nga. Bakit ba ang kulit mo? Aray. Daan-daan naman oh. Lalo ko pang ididiin yan. Magsalita ka. Ano ang totoong nangyari? Para namang hindi kita kilala. Sinapiyo naman kasi ang nauna. Dumaan lang ako ha. Sukat ba namang ibinalibag niya yung galon ng tubig sa daan? Di nabasa ako. O tapos anong ginawa mo? Di hinampas ko sa kanya yung galon. Tapos ayun, nagrambula na. Kung nandun ka lang, siguradong matutuwa ka, Banong. Huwag mo nga akong dinadamay sa mga kalokohan mo. Sapat ng libre kitang ginagamot. Ay nako, kailan mo kaya mahanap yung sarili mo? Mahanap ang sarili. Alam mo minsan para kang si Padre Roman kung magsalita. Siguro kung buhay pa yon, dalawa kayong nangangaral sa akin. Ang sabihin mo kung buhay pa si Padre Roman, siguradong makakatikim ka na naman ng malutong na pangaral at siguradong lilinisin mo na naman yung buong simbahan. Alam mo ba nung hinahanap-hanap ko yung boses ni Padre Roman? Sayang nga lang namatay siya. Ano ba talaga ang nangyari? Mahabang kwento, Ismael. Kahit ako hindi ko maipaliwanag sa'yo ng husto eh. Kaya palipasin mo na lang yung katanungan na yan. Sige na, umuwi ka na. Eto, inumin mo yung gamot para hindi na mamagayong sugat mo. Eto rin konting pera. Bumili ka na makakain. Mamirmi ka sa kubo ha. Pupunta na lang kita dun sa susunod na araw. Salamat Banong ha. Iba talaga kapag may kaibigan kang doktor. Sige na, una na ako. Hoy, matuto ka magbanat ng buto. Walang ya, ikaw na nga ay nagpapagamot tapos ako pa'y magbibigay ng pera sa'yo. Ayos ka rin ah. Sige lang, babawi din ako sa'yo pag nakahanap ako ng trabaho. Sa ngayon, tisin mo muna. Salamat kaibigan ha. Napailing na lang si Banong. Ngunit kahit ganon ang sinasabi tungkol kay Ismael, malaki ang pasasalamat nito sa kaibigan. Kung hindi dahil sa pagsisikap ng binata, hindi siya makakapagtapos ng kursong medisina. Ulilang lubos ang dalawa nang mapunta sa pangalaga ng isang pare ng Aglipay, si Padre Roman. Inaruga sila ng pare hanggang sa tumungtong sa edad na 18. Pinili ni Ismael ang maghanap buhay, ngunit si Banong ay pinagpatuloy ang pag-aaral. Magkasama ang dalawa sa iisang tahanan na gawa sa pawid at kawayan. Nagtiis ang mga ito sa ganong kalagayan dahil nais ni Ismael na makapagtapos sa kursong medisina ang kaibigan. Matalino si Banong, kaya naman kahit papano, naging scholar ito sa pinapasukang kolehiyo. Ngunit kailangan pa ring tustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang naging papel ni Ismael. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga panong ito, nasa huling taon ng kolehiyo si Banong sa isang sikat na universidad sa Maynila. Kasama niya si Ismael dahil ayaw niyang mawalay sa tabi ang kinikilalang kapatid. Kaunti na lang at matatapos na ito sa kursong medisina. Kapag nakapagtapos na ako, ikaw naman ang mag-aaral ng kolehiyo ha. Akong bahala sa'yo.
Naku Manong, hindi na siguro. Magtatrabaho na lang ako. Sikapin mo lang na magkaroon ng magandang buhay para sa magiging pamilya mo. Ikaw na yung pamilya ko, Ismael. Hindi ko na siguro iisipin pa na magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo Manong, iba pa rin ang may sarili kang pamilya. May asawa. Kasi darating ang panahon, iiwan din kita. Yon ang katotohanan. Alam ko naman yon, pero hanggat nandito ka, ikaw ang pamilya ko. Kaya sikapin mong manatiling buhay. Iwasan mo yung basag ulo. Hindi pa man ako lisensyadong doktor. Ilang beses ko nang tinatahi ang ulo mo eh. Huwag kang mag-alala. Walang makakapatay sa akin. Sige na, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Nanatiling magkasama ang dalawa. Simula nang mamatay ang paring kumupkop sa kanila. Hanggang sa magtapos ng kolehiyo si Manong. Hindi pa man pinapakita ni Ismael, ngunit labis ang kasiyahan nito habang pinagmamasdan ang kaibigang umaakyat sa entablado at tinatanggap ang diploma. Ilang buwan ang nakalipas, naipasa ni Manong ang pagsusulit para magkaroon ng lisensya. Nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa isang pribadong ospital. Nang makaipon, nagtayo ng sariling klinika. Itinuon ang libreng oras sa panggagamot ng libre sa mga taong walang kakayahang magbayad. Madalas nakatambay si Ismael sa klinika ng kaibigan. Dito niya natuklasan ang kakayahan na hindi inaasahang meron siya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan, isang matandang babae ang dali-daling pumasok sa klinika. Wala na si Manong ng mga oras na yon. Pinatawag ito sa ospital upang magsagawa ng operasyon. Nako, nakaalis na si Dr. Manang. Ano ba nangyari sa'yo? Wika ni Ismael. Hindi ako nangangailangan ng tulong. Kung hindi yung apo ko, nandyan siya sa aming bahay. Hindi na namin nagawang dalhin dito dahil wala kaming masakyan. Baka pwede mo kaming dalhin sa ospital na pinagtatrabahuan ni Dr. Francis. Pakiusap ng matanda. Kilala si Manong sa lugar bilang Doc Francis. Ito ang totoo niyang pangalan. Tanging si Ismael lang ang tumatawag sa kanya ng Manong at ang ilang malalapit na kakilala. O sige tignan natin kung anong magagawa ko. Sandali lang ha, kukunin ko yung sasakyan ni Doktor. Dali-daling pumunta sa garahe ang binata. Nang makapasok ng sasakyan, nakarinig siya ng boses. Ngayon mo gamitin ang regalo sa'yo ng Panginoong may likha. Biglang natigilan si Ismael. Tumingin sa likod ng sasakyan, ngunit walang ibang taong naroon. Gutom na yata ako ha. Baala na, uunahin ko muna to. Dali-daling pinaandar ng binata ang sasakyan. Sinakay ang matandang babae. Pagdating sa tahanan, kagad pumasok ang binata. Binuhat ang pasyente. Napansin nito na namumutla ang paslit at halos hindi na humihinga. Gayunpaman, nanatiling positibo. Mahinahon si Ismael. Kinausap nito ang matandang babae para mapanatag ang kalooban. Huwag po kayo mag-alala. Si Doc Manong, Francis na ang bahala sa kanya. Nang maisakay ang bata sa kotse, mabilis sa pinaandar ni Ismael. Papunta sa ospital kung nasaan nagtatrabaho si Manong. Alam ng binata na nasa kalagitnaan nito ng operasyon. Kaya wala silang magagawa kung hindi mag-intay. Kagad kinausap ni Ismael ang mga nurse. Sinabi ang kalagayan ng bata. Dinala ang mga ito sa isang silid. Kinabitan ng pasyente ng mga aparatos para makahinga ng maayos. Tinawag ng mga taga-ospital ang matandang babae. Kaya si Ismael ang naiwan sa paslit. Naupo ito sa tabi ng higaan.
Natuwa nang makitang dumilat ang mga mata ng paslit. Makiusap po. Gusto ko pong mabuhay. Gusto kong tulungan si Lola Alicia sa pagtitinda niya ng isda. Naantig ang binata sa sinabi ng pasyente, kaya hinawakan niya ito sa kamay. Sa hindi malamang dahilan, tumulo ang luha ni Ismael at nasabi niya ang mga salita. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa Diyos. Sa ngalan ng kanyang anak, gagaling ka. Ipinikit ng bata ang mga mata. Habang nakangiti, ilang sandali ay pumasok na ang matanda kasama ang isang nurse. Ayon dito, matatagalan pa si Banong dahil kailangan pang antayin ng dugong isasalin sa kanyang pasyente. Anong klaseng dugo ba yung kailangan? Baka pwede naman yung sa akin. Baka nga po. Sumunod po kayo sa akin ng masuri at malaman kung pwedeng isalin ng dugo niyo sa kanya. Dali-daling lumabas ng silid ng binata. Sumunod sa nurse. Kinunan siya ng dugo. Maswerteng pareho sila ng tipo ng pasyente. Habang kinukunan ng dugo ang binata, muli niyang narinig ang boses. Sa pamamagitan ng iyong dugo, isang buhay ang maliligtas. Napadilat si Ismael. Nilibot ang tingin sa paligid. Walang ibang taong naroon kung hindi ang nurse. Nurse, may iba bang pumasok dito maliban sa'yo? Wala naman po. Kanina pa ako dito. Wala namang ibang pumapasok. Bakit po? Wala naman. Siguro guni-guni ko lang. Ilang sandali pa natapos na ang pagkuha ng dugo. Nanatiling nakahiga ang binata dahil nakaramdam ito ng pagkahilo. Huwag na po muna kayong tumayo. Normal na mahilo kapag kinukunan ng dugo. Sige, dito na lang muna ako. Nanatili sa silid na yon si Ismael ng ilang minuto at nang maramdaman na kaya ng tumayo, kagad siyang bumalik sa silid ng binata. Laking gulat niya dahil nakaupo na ito habang inaasikaso ng mga nurse. Pumasok ang isang doktor at kinausap ang binata. Ikaw ba yung nagdala sa kanya dito? Sa pagkakalam ko, kapatid ka ni Doc Francis. Parang gano'n na nga ho, Doc. Ano po bang nangyari sa bata? Ayoko mang aminin pero sa palagay ko, nagkamali kami ng pagsusuri. Kung dinala niyo ang bata, yung sakit niya, aminin ko, parang hindi na siya makakaligtas. Pero ayan, Doc, nakita mo naman, di ba? Ano kaya nangyari? Paano niyo nasabi na nagkamali kayo? Hindi nagsisinungaling ang mga resulta niya. Hindi rin nagkamali ang mga nurse sa pagsusuri, lalo na sa dugo. Wala nang pag-asang makaligtas ang batang yan. Kaya malaking katanungan sa amin ngayon kung paanong bumuti ang pakiramdam niya. Tinignan ni Ismael ang paslit. Nakikipag-usap ito sa kanyang lola na parang walang nangyari. Ilang sandali pa ay dumating na si Banong. Ismael, anong nangyari? Sino yung pasyenteng dinala mo? Pero parang hindi na kailangan ng tulong. Alin? Yung apo ni Aling Alicia? Naku, sasabihin ko sa iyo yung totoo ha. Wala nang pag-asa ang batang yan. Kinausap ko na si Aling Alicia tungkol dyan. Ako yung sumuri sa kanya. Sigurado ako sa naging resulta. Pero mukhang nagkamali ka, Doc Francis. Sinuri uli namin ang bata. Negatibo sa sakit na thalassemia. Nanlaki ang mga mata ni Doc Banong. Hindi to makapaniwala sa sinabi ng kapwa-doktor. Sigurado ako, Doc Ruben. Nasa akin pa nga yung resulta at nalagyan ng dugo na kinuha sa bata nung sinuri ko siya. Nasa uling bahagi na ang kanyang sakit. Halos inubos na ng puting selula ang pulang selula. Sandali lang, hindi ko kayo maintindihan. Ano ba nangyayari, Banong? Sa madaling sabi, kumaling ang sakit ng bata. Pero paano nangyari yun?
Teka, maiba ako. Sa'yo ba nanggaling yung dugo na isinalin sa inoperahan kong pasyente? O ata, nagpresenta ako kanina para mapabilis ang operasyon mo. Bakit? Ano ba nangyari? Ano bang nangyayari? Bakit parang punong-puno ng misteryosong kaganapan yung araw na to? Himalang nahinto ang pagdudugo sa utak ng pasyenteng inooperahan ko. Nung nasa lina ng dugo yung galing sa'yo. Nagulat si Ismael. Humagalpak sa kakatawa. Sigurado ka ba, Nong? Paano naman mangyayari yun? Ano yun? Himala yung dugo ko. At saka mga doktor kayo, di ba? Bakit kayo naniniwala sa milagro? Baka nagkataon lang. Hindi pwedeng nagkataon lang. Ilang bag ng dugo na ang isinalin sa kanya, pero hindi naaampat ang pagdurugo. Susuko na nga sana yung mga kasamahan kong doktor Pero nang salina ng dugo mo ang pasyente, ilang segundo lang, huminto yung pagdudugo sa utak niya, kaya natapos namin yung operasyon. O edi, mabuti kung ganon, magaling. Makakauwi ka ng maaga tapos makakapagpahinga. Pero ilibre mo muna ako ng mainit na bulalo Diyan sa kanto, masarap daw yun Mabuti pa nga. Nang makapag-isip ako ng maayos sa gagawin kong ulat bukas. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa at ano ang gagawin kong paliwanag. Hindi man pinapalata ni Ismael, ngunit meron siyang ideya kung ano ang nangyayari. Alam ng binata na siya ang maaaring may gawa nito, ngunit hindi niya maamin sa sarili. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaganapan, naging usap-usapan si Banong sa ospital na pinagtatrabahuan. Hindi rin ito nagawang depensa ng sarili sa isang akusasyon. Nagkamali sa pagsusuri sa batang pasyente. Kaya napilitan ng binatang doktor na umalis sa naturang ospital. Sa kabila ng hindi magandang pangyayari, isang biyaya ang dumating sa dalawang binata. Pinatawag si Banong sa kanilang probinsya upang doon magpatuloy sa pagdodoktor. Masakit man sa dalawa na iwanan ang lugar na kumanlong sa kanila, kinakailangan nilang umalis upang harapin ang panibagong buhay. Umuwi ang dalawang binata sa probinsya ng Antique sa isang pampublikong ospital. Ipinagpatuloy ni Banong ang pagiging doktor. Si Ismael naman, naganap ng trabaho sa bayan. Maswerteng nakapasok bilang tagamaneho sa isang malaking tindahan ng bigas. At dito na nag-umpisa na magbago ang buhay ng binata. Balik tayo sa kasalukuyan. Kakauwi lang ni Ismael sa kanyang kubo habang nagbubukas ng pintuan. Napansin ng binata ang dumaang pangkat ng mga tao galing sa kabundukan. Medyo madilim na mga oras na yon, ngunit naaaninag pa rin ang hubog ng mga ito mula sa kanyang kinaroroonan. Tinatayang 7 tao ang naglalakad. Huminto ang mga ito sa gawing unahan ng kanyang bakuran. Lumapit ang isa sa kanya upang makahingi ng tubig na inumin. Mawalang galang na sa'yo, binata. Maaari ba kaming humingi ng tubig inumin? Malayo ang aming pinanggalingan. Wala kaming nadaan ng bukal. Wala naman pong problema. May lalagyan po ba kayo? Nako, yan nga din yung problema namin Nahulog sa bangin ng ilan sa mga gamit habang papunta kami dito. Nako, ang malas naman. Ayos lang, may galon pa naman ako doon Sandali at kukunin ko. Dali-daling pumasok ang binata. Habang nasa loob ng bahay, naramdaman niya. Nagsipaglapitan ang iba pang kasama ng lalaki. Sa tansya ni Ismael, katutubong aita ang mga ito. Hindi muna lumabas ang binata. Narinig niya na nag-uusap ang pangkat. Kaunting lakad na lang mga kasama. Mararating na natin ang bayan. Magpasalamat na lang tayo dahil nagawa nating makalis sa baryong yun. Tama ka. Kung hindi tayo nakalis doon malamang, pati tayo ginawa na nilang sakripisyo. Hayop talaga yung Crisanto na yan. May araw din siya.
Masyadong makapangyarihan si Crisanto. Wala tayong panama sa kanya. Isinala niya ang kaluluwa sa demonyo. At maliban pa dun, isa rin siyang aswang. Hindi man ako makaharap niya. Balang araw may isang taong gagawa nun para sa atin. Mabibigyan ng katarungan ng kamatayan ng ating mga anak. Pag-uusap ng dalawang katutubo. Dito na lumabas si Ismael. Kunwari ay walang narinig sa pinag-uusapan. Kagad duminto sa pag-uusap ang dalawa nang makitang lumabas ang binata. Pasensya na kung natagalan ha. Eto ang tubig nyo. Sandali nga, kumain na ba kayo? Mukhang pagod at... Oh, sugatan nyo ilan sa mga kasama mo ha. Ayos lang kami. Tubig lang ang kailangan namin. At isa pa, parang kailangan mo din magpahinga eh. Napansin ng isa sa mga katutubo ang mukha ni Ismael. May mga pasa at benda. Ito. Nadisgrasya kasi ako sa motor. Kaya nagkapasa yung mukha ako. Kung gusto nyo, may natira akong pagkain sa loob. Bakit hindi nyo ako saluhan sa hapunan? Kung hindi naman kalabisan sa'yo, sige mananatili kami. Sandali lang ha. Maglalabas lang ako na mapulutan natin. Maupo muna kayo at magpahinga. Sigurado ka ba, Kitong? Mamaya masundan tayo ng mga mahabol sa atin. Wika ng aitang si Abong. Huwag kang mag-alala, walang gagalaw sa'yo dito. Hanggat nasa bakuran ko kayo, walang mga ngahas na kumanti sa inyo. Tugon ni Ismael. Isa ito sa inaalala ko, kaibigan. Nagpapasalamat ako sa tulong mo ha, pero natatakot ako na baka madamay ka sa gulong dala namin. Wika ni Kitong. Narinig ko ang pinag-uusapan nyo. Pasensya na ha. Manipis sa dingding ang pagitan natin. Kaya hindi ko maiwasang marinig. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Subukan lang ng mga taong pumasok sa bakuran ko. Tignan natin kung ano mangyayari sa kanila. Hindi mo sila kilala, kaibigan. Kaya huwag ka magsasalita ng tapos. Walang panama ang mga mangaso namin sa kanila. Kung tutusin, mas marami ang nalalaman nilang paraan sa pakikipaglaban. Malalakasan ba ngayon? Parang mga mabangis na hayop. Hindi rin nila ako kilala. At isa lang ang masasabi ko. Sa oras na tumungtong sila sa bakuran ko, walang makakalabas ng buhay sa kanila. Sige na, dito na muna kayo. Kukuha lang ako ng mga kahoy na panggatong. Naglakad ang binata papunta sa likod ng bahay. Dumampot na mga tuyong sanga. Habang nangangahoy, muli niyang narinig ang boses. Hindi nagbibiro ang mga taong yan. Totoong aswang ang makakarap mo. Tumayo ang binata at inikot ang paligid. Hanggang dito ba naman? Sinusundan mo pa rin ako? Hindi na sumagot ang tinig. Nang makatipon ng sapat na kahoy, kagad bumalik ang binata sa kinaroroonan ng mga katutubo. Nagpaningas ang mga ito ng apoy at naupo paikot. Nang maluto na ang pagkain, pinagsaluhan nila at pinagpatuloy ang pag-uusap. Mabuti kang tao, kaibigan. Tinulungan mo kami. Kahit hindi mo kami lubusang kilala. Pagpalain ka na may likas sa iyong kabutihan. Ang pangalan ko nga pala ay Kitong. Wala yun. Ginagawa ko lang ang nararapat. Nangangailangan kayo at may kakayahan akong tumulong. Kaya ako ginawa to. Ang pangalan ko naman ay Ismael. Natutulog ang ilan sa mga kasama ni Kitong at siya ang naiwang gising upang magbantay. Bakit ba kayo inahabol ng mga tao? Ano bang ginawa niyo sa kanila? Wala kaming ginagawa. Sila ang biglang nagpakita sa nayo namin eh. Pinagpapapatay ang mga kababaihan. Pati ang ilang kalalakihan. Kinuha yung mga bata at dinala kung saan eh. Sa wari ko, patay na ang mga yun. Sinubukan din namin silang iligtas, ngunit nabigo kami. Malakas masyado ang grupo ni Crisanto. Sumasamba sila sa demonyo. Ganun ba? Alam mo, hindi talaga ako naniniwala eh. Kung ano man ang ginagawa nila,
Gawain nyo ng isang taong wala sa katinuan. Huwag lang nilang gagawin yan dito sa bayan namin dahil siguradong sila ang kakatayin ko. Hindi na namilit pa si Kitong. Nagpaalam na si Ismael na magpapahinga. Kinabukasan maaga pa lang, narinig na ng binata na naghahanda ang pangkat na umalis. Dali-dali itong bumangon at pinuntahan ng grupo. Hindi na kami magtatagal, kaibigan. Masyado nang malaki ang naging abala namin. Salamat sa tulong mo. Sana kayo didiretso. Sa bayan, doon muna kami pansamantalang magkakanlong. Maraming tao doon eh. Kaya siguradong ligtas kami laban sa pangkat ni Santo. Kung ganoon, magkikita pa tayo, kaibigan. Nagtatrabaho lang din ako dyan sa bayan. Sige na, kung yan ang gusto nyo, hindi ko kayo pipigilan. Maraming salamat, Ismael. Mag-iingat ka. Nag-alisan ang mga katutubo at naiwang mag-isa si Ismael. Niligpit nito ang mga kagamitan sa pagluluto at habang naguhugas ng pinggan, dumating si Banong. Abay, malagising ka na? Teka, anong nangyari dito? Bakit may malaking siga sa labas? At saka yung hinuhugasan mong pinggan? Huwag mo sabihin na mula pa yan nung 1 linggo. Napakadugyot mo talaga, Ismael. Hoy, Doc Banong, magtigil ka sa kakapangaral sa akin ha. Nagkakamali ka. May mga bisita ako kagabi. Siguro naman nakasalubong mo sila habang papunta dito. Alin, yung grupo ng mga Aita? Oo, nakasalubong ko sila. Binigyan ko pa nga ng kaunting halaga eh. Dito sila galing. Mula mga yon sa kabilang kabundukan. May humahabol daw sa kanila eh. Ewan ko ba ang sabi ng isa, aswang daw. Biglang natigilan si Banong sa sinabi ni Ismael. Aswang? Yan din ang usap-usapan sa bayan ngayon, Ismael. May gumagala daw na grupo ng mga kalalakihan na nangunguha ng mga kabataan. Baka naman nagkataon lang. Simula pagkabata, hindi pa ako nakakakita ng taong kumakain ng laman ng kapwa niya. Kaya hindi ako naniniwala. Ako din naman eh. Pero may natagpo ang bangkay ang mga pulis. At ako ang sumuri nun para sa mediko legal. Alam mo ba kung anong natuklasan ko? Wala nang lamang loob yung mga bata. Hindi matalim na bagay ang ginamit ng mga salarin. Oh, ano namang kinalaman nun? Pwersahang pinunit ang balat nila sa tiyan para makuha yung lamang loob. Sinong matinong tao yung gagawa nun, Ismael? Alam mo naman na maraming siraulo ngayon, naglipa na ang mga yan. Huwag ka bastang nagpapaniwala sa mga ganun. Doktor ka pa naman. Anong sasabihin ng tao pag nalaman nilang naniniwala ka sa mga aswang? Alam mo, Ismael, walang masama kung maniniwala ka. Kultura natin yan bilang Pilipino at hindi na mawawala yun. Kahit gaano pa kataas ang propesyon na naabot mo, palaging nandyan ang mga paniniwala. Bilisan mo na nga dyan nang malinis ko yung mga sugat mo. Matapos linisin ang sugat ni Ismael, nagpaalam na si Banong na babalik sa trabaho. Akala ko pa naman pahinga mo ngayon. Bala ko sanang magikot sa bayan eh. Alam mo naman bilang doktor, 'di ba? Wala akong pahinga. Kahit nga sa kalagitnaan ng gabi ko ipapatawag ako. Kailangan kong pumunta sa trabaho. Yan yung sinumpahan kong tungkulin eh. At isa pa, kaya mo namang mag-ikot mag-isa sa bayan ha. Yan nga lang, palagi ka napapaaway. Sila ang nangunguna, Banong. Nananahimik ako eh. Alam ko. Kaya nga umiwas ka na lang sa mga yon. Sige na, mauna na ako. Matapos ang mga gawaing bahay, nagbihis si Ismael at nagpunta sa bayan. Dalawa ang pakay nito. Mag-ikot sa pamilihan at puntahan ng mga katutubo. Pagdating sa bayan na mali ito ng pagkain, dumiretso sa plaza. Sa pag-aakalang doon maglalagi ang mga katutubo upang manlimos o hindi kaya naman magbenta ng kung ano-ano mula sa kabundukan. Habang naglalakad, biglang may kumalabit sa kanya. Paglingon, nakita niya si Kitong. Kumusta, kaibigan?
Ayos naman, kanina pa ako paikot-ikot dito. Hinahanap ko kung saan kayo naglalagi. Hindi din kami dito. Doon kami sa bandang likod ng palengke. Ayaw na mga kasama ko may makakita sa amin eh. Natatakot sila na baka isa sa mga tao nandito, mga kasama ni Crisanto. Hindi na makakarating ang mga yon dito sa bayan. Kung nandito man sila, hindi yun basta lalantad. Maraming tao dito at malapit sa kapulisan. Hindi naman siguro sila gagawa ng bagay na maaari nilang ikapahamak. Yan din yung pangunahing dahilan kung bakit kami nagpasyang bumaba sa bayan. Hindi naligtas ang kagubatan para sa amin. Alam ko pero eto, may mga dala akong pagkain para sa inyo. Maraming salamat ha. Tamang-tama ang dating mo. Pabalik na rin ako sa tinitirahan namin. Mabuti na lang pumayag yung nangangasiwa doon at pansamantala kaming tumigil. Mabuti naman kung ganun. Matapos dito, anong plano nyo? Hindi pa namin alam eh. Sana lang lubayan kami ng grupo ni Crisanto nang makabalik na kami sa aming tahanan. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakad, biglang napahinto si Kitong. Dali-daling tumakbo pabalik. Hindi na nagawang pigilan ni Ismael ang katutubo. Bago pa man makalayo si Kitong, binili na nito ang binata na doon sila magkita sa likod ng pamilihan. Sandali lang! Bakit ka naman tumatakbo? Pambihira naman! Maya-maya pa, napansin ni Ismael ang dalawang kalalakian, mabilis sa sumunod kay Kitong. Dali-daling sinundan ng binata ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali. Si Kitong nga ang pakay nila. Malapit nang abutan ng dalawang kalalakian ng katutubo nang biglang sipain ni Ismael ang mga ito mula sa likuran. Nagulat ang mga kalalakihan nang makita si Ismael. Sandali lang. Sino nagsabi sa inyo na manggulo kayo dito? Sinugod ng mga ito ang binata. Dito napag-alaman ni Ismael na ang mga kalalakihang iyon ay hindi pangkaraniwang tao. Huwag kang makialam. Wala kang kinalaman dito. Kung ayaw mong madamay, umalis ka na. Hindi pwede. Nandito kayo sa teritoryo ko at hindi ko kayo hahayaang manggulo. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Muling sumugod ang mga kalalakian at sa pagkakataong iyon, nakita ni Ismael ang matatalas na kuko ng mga ito. Totoo nga ang mga sinasabi mo, Kitong. Hindi nga pangkaraniwang tao ang mga to. Umalis ka na Ismael. Hindi mo sila kakayanin. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo pa ako kilala, Kitong. Ni minsan, hindi ako tumakbo sa labanan. Akmang susugod na ang binata nang muli nitong marinig ang boses. Lumaban ka para sa Panginoon, hindi para sa sarili mo. Matapos marinig ang tinig, biglang nakaramdam ng init ng kamay ang binata. Sinuntok ito sa lalaki. Nagulat si Kitong dahil naging abo ang katawan ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata dahil sa nangyari. Nagtinginan pa ang mga ito ng matagal. Dahilan para makatakas ang isa sa mga kalalakihan. Anong nangyari? Paano mo nagawa yun, Ismael? Hindi ko rin alam, Kitong. Pero ang mahalaga, ligtas ka. Halika na, bumalik tayo sa kinaroroonan ng mga kasama mo. Dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa kinaroroonan ng mga kasama ni Kitong. Ngunit nakita nilang sira-sira na ang mga kubong itinayo. Wala na ang mga kasama ng katutubo. Nagkalat din ang dugo at kagamitan ng mga ito. Uli na tayo, Ismael. Wala na ang mga kasama ko. Nabutan sila ng mga tauhan ni Crisanto. Mga walang iya. Gusto kong maintindihan ng lahat, Kitong. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit nila kayo tinutugis. Hindi ba mga kabataan lang ang pakay nila? Meron akong hindi sinasabi sa'yo, Ismael. Patawad. Dahil dito,
Ipinakita ni Kitong ang binalot na papel. Binuksan ito ng binata. Napagtanto na isa itong mapa. Para saan ang mapang yan, Kitong? Yan ang eksaktong lokasyon ng kanilang kuta kung saan nagkakanlong si Crisanto. Hindi niya pinapaalam yung lugar na yan dahil naroon ang dambana ng kinikilala niyang Diyos. Nabiyag ako ni Crisanto noon at nagawa kong gumuhit ng mapa kung saan niya kami dinala. Nakita ko doon ng malaking sisidlan. Hindi ko alam kung anong laman noon pero doon niya hinulog yung lamang loob ng mga batang ginagawa niyang anay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Kitong? Walang duda, Ismael. Alam kong hindi ako maaaring magkamali. Kaya ako inahabol ni Crisanto sa takot na ibigay ko sa mga kinauukulan ng mapang yan. Pero alam ko na walang magagawa ang mga pulis. At sa nakita ko kanina, mukhang ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yung kanina Paano ko siya tatalunin? Nakikiusap ako sa iyo, Ismael. Buhay na mga kasama ko at yung mga batang biniyag nilang nakasalalay dito. Hindi pa sila pinapatay ni Crisanto dahil hinahanda nila ang mga kabataan sa pagbilog ng buwan. Ha? Pagbilog ng buwan? Anong meron dun? Batay sa mga narinig ko, habang naroon ako sa lugar, yun ang takdang araw ng paggising ng kanyang kinikilalang Diyos. Naabot na ang sapat na bilang ng mga puso ng inosenteng bata. At oras na para bumalik sa lupa ang demonyong sinasamba ni Crisanto. Ay, Kitong, gustuin ko mang tumulong pero wala akong sapat na kakayahan. Hindi ko nga alam kung paano ko napatay yung kalaban ko kanina May taglay kang kakaibang kapangyarihan, Ismael. Nararamdaman ko yan sa'yo. Kaya naman nakikiusap ako, kaibigan, tulungan mo ko. Biglang natahimik si Ismael. Humiling ng panandali ang katahimikan. Naupo ito sa paanan ng puno. Nagsimulang magsalita mag-isa. Anak nang, pambihira naman talaga. Paano ko ngayon tutulungan ng mga katutubo? Hindi ko nga alam kung paano ko napatay yung nilalang na yun kanina Sinapo ng binata ang ulo at habang nakayuko. Bigla na naman niyang narinig ang boses. Sa pagkakataong iyon, isang lalaking nakasuot ng gintong baluti ang nakatayo sa kanyang harapan. May kulay gintong buhok at malabay na pakpak. Alam kong marami kang katanungan at nandito ako para sagutin ang lahat ng yan. Napaangat ng tingin si Ismael. Nakita ang lalaki. Nako, pati mata ko. Pinaglalaroan na ako Hindi ka pinaglalaroan ng mata mo. Ang pangalan ko ay Eradiel. Ako ang gabay mo. Gabay? Ano ka naman, Anghel de la Guardia? Sabihin na lang nating ganon. Naghahanap ka ng kasagutan sa mga tanong mo kung paano mong haharapin si Crisanto at ang sinasamba niyang demonyo. Ang totoo, nasa iyo na ang kasagutan. Nasa akin. Bakit? Anong meron sa akin? Balikan mo ang nakaraan. Isipin mo kung paano mong napagaling ang paslit mula sa wala ng lunas na sakit. Paano mong naduktungan ang buhay ng isang lalaking mamamatay na dahil sa tumor sa utak. Hindi mo ba napagtanto sa sarili mo na may biyaya ka na galing sa Diyos na siyang tagapaglikha ng lahat ng bagay? Biyaya? Ako ba ang dahilan ng paggaling ng mga taong yun? At saka, bakit ako yung pipiliin ng Diyos? Kung tutusin, patong-patong ang kasalanan ko. Hindi lang sa Kanya, maging sa kapwa ko. Hindi tumitingin ng Diyos sa kung ano ang nagawa mo. Tandaan mo ito, Ismael. Alalahanin mo si Moises. Isang makasalanan, mamamatay tao. Pero pinili siya ng Diyos para ialis ang mga anak niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kahit sino o kahit ano ka pa, Ismael, kung pinili ka ng Diyos, walang sino man o anuman ang makakapagpabago ng bagay na yon. Kung ganon, ano ang dahilan?
Bakit ako binigyan ng Diyos ng ganitong kakayahan? Para sa isang misyon. Simula pa lang ito, Ismael. Marami ka pang pagdadaanan. Maging matatag ka. Magtiwala sa Diyos dahil hindi ka niya papabayaan sa bawat pagsubok na pagdadaanan mo. Ay nako, wala akong inaatras ang hamon. Kung ito ang kapalaran ko, haharapin ko. Magtitiwala ako sa Diyos. Hindi ko pa kinakalimutan ang itinuro ng taong kumupkop at nag-aruga sa akin. Nasa tabi mo ko, Ismael. At sa lahat ng pagdadaanan mo, ako ang magsisilbing sandata. At ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang magiging kalasag at depensa mo. Gagawin ko ito hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa mas nakararami. Hindi ko mapapayagang lumaganap pa ang kasamaan nila Crisanto. Kahit pa demonyo nagbibigay sa kanya ng lakas, ang mga kamay na ito ang siyang magpapataw ng parusa para sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kalaman ni Ismael na naroon si Kitong. Narinig ang lahat ng sinabi niya. Maya-maya pa nilapitan ng katutubo ang binata. O Ismael, anong ginagawa mo dito? Pasensya na kung naabala kita, pero kailangan na nating umalis. Ayos lang, Kitong. Tapos na ako magdasal. Ang mabuti pa, sumama ka muna sa akin. Doon ka muna manatili sa kubo. Salamat sa tulong mo, Ismael. Nagpunta ang dalawa sa tahanan ni Ismael. Ngunit bago yon, dinaanan nila si Banong. Oh, sino yung kasama mo? Si Kitong, isa sa mga katutubong tinulungan ko. Pero sa kasamaang palad, wala na ang mga kasama niya. Totoo ang sinasabi mo, Banong. Aswang nga ang pumapatay sa bayan. Sabi ko na nga ba eh. Anong balak mo? Parang gusto ko makipagbasag ulo doon sa Crisantong sinasabi ni Kitong. Abat paano mo naman gagawin yun, Aber? Diyos na ang bahala doon. Basta gagawin ko lang ang makakaya ko. Kitong, may alam ka bang panlaban sa mga aswang? Tinamaan ng, paano kung lalaban sa mga aswang? Wala ka palang alam na pangontra sa kanila. Meron akong heringgilya dito. Baka gusto mong hiramin. Puro ka naman biro eh. Seryoso ako. Kitong, ano na? Meron, may itak ako at isang sibat. May mga naiwang sandata mga kasama ko. Hindi ako sanay gumamit ng sandata. Nagtatanong ako sa'yo kasi baka salakayin tayo ng mga aswang dito. Lalo pat nakatakas ang isa sa kanila kanina. Hindi pa man natatapos ni Ismael ang lahat ng sasabihin. Nakarinig sila ng malakas na kalabog. Mukhang nandito na nga sila. Banong, huwag kang lalabas. Dito ka lang. Ayos ah, inuutusan mo ba ako? Di lumabas ka. Pag nilapa ka ng aswang, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, baka nakakalimutan mo. Bago ako naging doktor, kagaya mo kung sanggano. Hindi pa naman kumukupas yung galing ko sa pakikipaglaban. Alalahanin ninyo aswang ang mga kalaban natin. Hindi pang karaniwan ang lakas nila. Alam ko yun, pero hindi ako tutunganga sa isang tabi at mag-iintay na iligtas nyo. Alisto kayo ha, para makaiwas tayo sa disgrasya. Hindi natin alam kung saan manggagaling ang mga kalaban. Lumabas ang tatlo. Pinakiramdaman ng paligid. Biglang tumakbo si Ismael papunta sa madilim na sulok. Nakarinig na lang sila ng malalakas na sigawan. Isang nilalang ang tumilapon mula sa kinaroroonan ng binata. Maya-maya ay lumabas si Ismael na may kasamang nilalang. Hawak niya ito sa leeg habang hinihila papunta sa liwanag ng sulo. Walang iya kayo. Ang lalakas ng loob niyong sumugod dito. Sino nagpadala sa inyo? Hindi nyo matatalo si Crisanto. Malakas ang kinikilala niyang Diyos.
Wala akong pakialam sa Diyos na sinasamba nyo. Ipinag-utos ng Diyos na lumikha sa akin na lumayas kayo sa paningin ko. Biglang natupok ang nilalang na sakal-sakal ni Ismael. Akmang tatakbo na sana ang isa nang bigla itong batuin ni Banong ng malakas na bato. Tinamaan ito sa ulo, dahilan para mawalan ng malay. Kagad itong pinugutan ni Kitong. Marami pa sila, kaya magsipaganda kayo, mahaba pa ang gabi. Kailan ang kabilugan ng buwan, Kitong? Ngayong gabi, Ismael, nakaligtaan ko. Kailangan nating puntahan si Crisanto para pigilan ang gagawin niyang pag-aalay sa mga batang katutubo. Anong sinabi mo? Susugod kayo sa kuta ng aswang. Yun na lang ang paraan para makuha natin ang mga bata at matapos ang kaguluhan bago pa tuluyang lumaki. Kung ganun, sasama ako. Ulitin ko, ang lugar ni Crisanto ay hindi para sa mga taong Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabagong isipan namin. Malayo ba dito yung pupuntahan natin? Eto ang mapa. Nasa kalagitnaan ng gubat. Bakit? Ang kagandahan ng pagiging doktor ng gobyerno, nagkakaroon kami ng mga pribilehiyo. Halika na, gamitin natin yung bago kong sasakyan. Dali-dali silang sumakay. Mabilis na pinuntahan ang kuta ni Crisanto. Siguradong inaasahan nila ang pagdating natin. Maganda na kayo. hindi natin dapat alalahanin ang pagpunta sa lugar dahil abala sila sa ritual ng pag-aalay ni Crisanto. Walang maiiwan sa labas kung hindi maihinang aswang bilang bantay. Wika ni Kitong. Abala si Banong sa pagmamaneho, papasok ng kagubatan. Mabuti na lang kaya ng sasakyan yung daan. Hindi rin ganun kakapal yung puno. Sa kasamaang palad, kailangan nating iwanan yan sa gawing yun. Maliban na lang kung... Hoy! Banong! Baliw ka ba? Biglang pinatalon ni Banong ang sasakyan papunta sa kabilang bahagi ng bangin. Lumipad na nga yung sasakyan, nagtatanong ka pa. Sira ulo ka. Mamamatay ako ng hindi oras sa'yo eh. Kitong, ayos ka lang ba? Nakatulala ang katutubo habang sinasapo ang dibdib. Nagulat ito sa ginawa ni Banong. Mga siraulo kayo. Mamamatay ako na maaga sa pagsama sa inyo eh. Hindi lang yan ang pagdadaanan mo. Ano? Saan na tayo nito? Diretso lang. Pagdating mo sa gawing yun, uminto ka na. Dahil yun ang bukana ng kanilang kuta. Huminto. Pasensya na. Pero wala sa bokabularyo ko ang salitang yun. Dire-diretsong pinaandar ni Banong ang sasakyan papunta sa itinuturong direksyon ng katutubo. Napasigaw sa likod ng sasakyan ng dalawa dahil tuloy-tuloy na binangga ni Banong ang nakaharang na bakod. Nagulat ang lahat ng mga nasa loob ng kuta na antala ang kanilang ginagawa. Bumaba ng sasakyan ng tatlo, pinagmasdan ng paligid. Mukhang napadpad tayo sa pugad ng mga aswang ah. Hindi lahat naman nandito ay aswang. Ang ilan sa kanila, kasapi ng kultong itinayo ni Crisanto. Ang unang susugod, yan ang tunay na aswang. Bumunot ng itak si Kitong. Hinanda ang sebat. Samantalang si Banong naman, inatras ang sasakyan. Hinarap ang liwanag sa kinakatayuan nila Ismael. Sumugod na kayo habang bulag pa sila sa liwanag. Wika ni Banong. Nanatiling nakatayo si Ismael habang pinapakinggan ang sinasabi ng kanyang gabay. Tandaan mo, Ismael, hindi kita iiwan. Magtiwala ka lang sa Diyos na iyong Panginoon. Wika ng anghel. Nagsimulang maglakad ang binata habang inuusal ang isang bahagi ng Salmo 91. Alam ko yon. Siya ang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng kataas-taasan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon
na ikaw ang aking tahanan at kanlungan. Habang inuusal ng binata ang bersikulo mula sa banal na kasulatan, pinagsusuntok nito ang mga humaharang. Napatayo na lang ang lalaking nakaupo sa gawing dulo nang makitang bumabagsak ang kanyang mga kampon. Pinagtulungan ang mga kalaban ng binata, kaso nga lang walang nagawa ang mga ito sa lakas ay pinapakita ni Ismael. Sino kayong pangahas na pumasok sa aking kanlungan at ang talay ng aking pag-aalay? Ikaw ba si Crisanto? Bakit hindi ka bumaba dito? Nagpapatawa ka ba? Bakit ko naman ibababa ang sarili ko sa isang mortal? Kung ayaw mong bumaba, ako ang aakyat dyan. Dali-daling tumakbo si Ismael. Kaso nga lang hinarang ito ng naglalaki ang mga aso. Sa pagkakataong iyon, nagpakita sa likod ni Ismael ang kanyang gabay. Nakabuka ang pakpak. May hawak na sandata. Sa ngalan ng Diyos, Ismael, puksain mo ang mga nilalang na yan. Sa ngalan ng Diyos, Eradiel, huwag mo kong utusan. Nagtaas ng kilay ang gabay. Hindi nito inaasahan na ganon ang isasagot ng binata. Dali-daling tumakbo. Sinugod ang mga nakaharang na nilalang. Hindi makapaniwala si Banong nang makita ang isang anghel. Malapad ang pakpak. May hawak na sandata. Kitong, nakikita mo ba yan? Ngayon pa lang, Dok. Ikaw, hindi mo ba nakita? Mas matagal na kayong magkasama niyan ah. Ilang beses na siyang gumawa ng himala, pero ayaw niyang aminin dahil hindi siya naniniwala. Ibang klase talaga yung ugali niyang kaibigan mo, Dok. Hindi ko nga alam kung bakit niyang biniyayaan ng ganyang uri ng kapangyarihan eh. Hindi ko rin alam eh. Pero ang sabi nila, wala daw pinipiling tao ang Diyos. Kahit gaano ka pa makasalanan, kung pinili ka na maging sugo, wala ka magagawa. Patuloy na nakikipagsagupaan si Ismael, habang si Banong naman nagsimula ng iligtas ang mga bihag. Sa kasamaang palad, napuna ito ng isa sa mga aswang. Dali-daling tumakbo papunta sa kanilang kinaroroonan, akmang sasakmalin na sana si Banong nang biglang bumalik sa pinagmulan ang nilalang. Nakita ng dalawang hinila ni Ismael ang paa nito. Inihampas ng binata ang nilalang sa isang puno, dahilan para mawalan ng malay. Matapos ay binato sa kinaroroonan ni Crisanto. Hinawi niya ito. Tinignan ng masama si Ismael. Nakatitig lang sa kanya ang binata habang itinatapon palayo ang huling kalaban. Anong klaseng nilalang ka? Saan ka kumuha ng lakas para talunin ang aking mga alagad? Sa Diyos na kinakatakutan ng sinasamba mong demonyo. Bakit hindi ka bumaba dito? Nang sa ganon mapatunayan natin kung talagang malakas siya. Sa ngalan ng Diyos na may likha ng lahat, hinahamon kita. Masyado ka matapang, bata. Hindi mo alam kung sino ang hinahamon mo. Ang lakas ng lobong magpunta sa kuta kung saan nahihimlay ang aking Panginoon. Inantala mo ang aking pag-aalay. Alam mo ba kung gaano kalaking perwisyo ang ginawa mo? Ikaw ba naisip mo rin kung gaano kalaking tinik sa lalamunan ang ginagawa mo? Tinik sa lalamunan. Nino, binibigyan ko ng pagkakataon ng mga taong ito na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kagaya ng pangako ng iyong Diyos. Nasaan siya ngayon? Alam mo, maganda ang tanong na yan eh. Bakit hindi ka bumaba dito nang malaman natin ang kasagutan? Ibubulong sa'yo ng mga kamay ko. Inuulit ko, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para sa isang kagaya mo. Magsisimula na ang ritual ng pag-aalay at sa wakas mabubuhay na ang aking Panginoon. Pasensya na, pero hindi yun mangyayari.
Huli na kayo. Nagawa ko ng makumpleto ang kinakailangan kong bilang ng mga alay. Ilang minuto na lang, isisilang na muli ang aking Panginoon. Mararamdaman ng mga taong naniniwala sa Kanya ang buhay ng walang hanggan. Napansin ni Ismael na unti-unti nang tumataas ang buwan. Nagsipagtayuan ang mga kasapi ng kulto ni Crisanto. Nagsimulang mag-usal ng inkantasyon. Yumanig ang lupa. Unti-unting nabiyak ang malaking banga sa likod ni Crisanto. Napatras si Ismael dahil nagbabagsakan na ang mga bato. Nagsayang ka lang ng oras, bata. Wala ka nang magagawa. Wala yang taglay mong lakas kung ikukumpara sa akin, lalo pat nabuhay na ang aking Panginoon. Nang mga sandaling iyon, alam ni Ismael na wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi harapin ang paparating na kalaban. Malaki ang tiwala nito sa gabay at higit sa lahat sa Diyos. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, Ismael, ako ang magsisilbi mong sandata at ang kapangyarihan ng Diyos ang magsisilbing pananggalan. Maganda ka. Kanina pa ako nakahanda, Eradiel. Biglang sumabog ang malaking banga. Nagkalat sa paligid ang nabubulok na lamang loob ng mga biktimang inalay ni Crisanto. Isang nilalang ang lumabas mula dito. May mapulang balat, mahabang sungay at napakalapad na pakpak na para bang paniki. Mahabaging Diyos, yan na ba ang itsura ng totoong demonyo? Huwag mo kong tanungin, Dok. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyang uri ng nilalang. Hindi makapaniwala si Banong na makikipagtuo sa isang nilalang ang kanyang kaibigan. Paanong mananalo si Ismael sa ganyang uri ng nilalang? Hindi lang naman si Ismael ang nakikipaglaban. Kasama niya ang Diyos. Matapos magsalita ni Kitong, biglang sinugod ni Ismael ang kalaban. Isang malakas sa suntok sa dibdib ang natamo. Ngunit sa halip na gumanti, binaling ng nilalang ang tingin kay Crisanto. Siya ang kalaban, Panginoon. Nais na kaya? Hindi na ituloy ni Crisanto ang sasabihin dahil bigla siyang sinakal ng nilalang. Halos masuka si Banong nang paghiwalayin ng kalaban ang katawan nito. Tumawa ng malakas ang nilalang. Ibinato ang hawak kay Ismael. Sa palagay niyo, mapipigilan ako ng iisang anghel. Ako si Belial, ang demonyo ng pagkawasak at kasakiman. Huwag kang mag-alala, Belial. Hindi ako nag-iisa. Biglang inihipa ni Eradel ang dalang trompeta. Nagbabaan ang napakaraming puting liwanag. Pinalibutan si Ismael. Unti-unti ay nakaramdam ng malakas na enerhiya ang binata. Ito ang biyaya ng Panginoon. Kapangyarihan ng 100 anghel. Biglang sinugod ni Ismael ang nilalang. Pinagsusuntok. Napapatras ang demonyo hanggang sa wala na itong maatrasan. Napasandal sa gilid ng bangin ang nilalang habang patuloy na binabayo ng suntok ni Ismael. Ismael, ang iyong sandata. Inunat ni Ismael ang kamay. Biglang nagliwanag. Nagkaroon ng mahabang espada. Nakakabulag ang liwanag na yon. Tila sumikat na rin ang araw sa lugar dahil sa hawak na sandata ng binata. Walang pagdadalawang isip. Binato niya sa dibdib ng demonyo. Dahilan para mapako ito sa sinasandalang bangin. Pilit siyang kumakawala. Ngunit hindi na makakilos. Nasaan na ang pinagmamayabang mong lakas? Hindi ba sabi ni Crisanto malakas ka? Anong ginagawa mo dyan sa bangin? Bakit para ka napako? Walang iya ka.
Sino ka sa palagay mo para habakin ang isang? Bigla siyang sinampal ni Ismael. Wala akong pake kung sino ka. Ang utos sa akin ng Diyos na aking tagapaglikha. Patayin ka. Binunot ni Ismael ang espada. Itinarak sa ulo ng demonyo. Dahilan para tuluyang maging abo. Natulala si Banong. Hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Teka, nananaginip ba ako? Yan nga din yung gusto kong itanong sa'yo eh. Hindi ko alam kung nasa totoong mundo pa ako. Ay, kayong dalawa. Halina na kayo, ano pang ginagawa nyo? Tapos na ba? Nanalo na tayo? Ano ba sa tingin mo? Sa palagay ko, kailangan ko ng gumising. Hindi ka nananaginip. Totoong nangyari ang lahat. Kunin mo na ang lahat ng mga kasama mo. Alis na tayo. Dumiretso sila papunta sa bayan. Pagdating dinala ang mga ito sa ospital. At para hindi maghinala ang ibang doktor, sinabi ni Banong, nasalba ang mga katutubo mula sa mga taong ilegal na nagpupuslit ng mga tao sa ibang bansa. Matapos ang kaganapan, nagpatuloy ang buhay para sa magkaibigang Banong at Ismael. Sina Kitong, nakabalik na sa kabundukan. Masaya ang mga ito dahil sa wakas, natapos na ang suliranin. Nawala na ang takot sa kanilang mga puso. Si Ismael naman, patuloy pa rin sa dating nakagawian. Wala nang basag ulo. Ginugol ng binata ang oras upang tumulong kay Banong, na noon ay meron ng malaking klinika. Gamit ang kakayahang ibinigay ng Diyos, maraming natulungan ang dalawa. Ito ay dahil sa gabay na Anghel de la Guardia. Ang kwentong ito ay